There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. Akala naman nito ni Risa Hontiveros, Hontiveros pala ay magtagumpay sa kanyang plano na ipaaresto si Pastor Kibuloy kasi hindi po ngayon lumitaw si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate hearing. Ngayon, gusto ni Senador Risa Hontiveros, Hontiveros pala, ipaaresto si Kibuloy. Nako, yung mga excited dyan, tuwang-tuwa, pero baka magulat kayo. Biglang, stop. Stop. Ito, panoorin nyo. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Opo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Ayan, prinotesta ng number 1 Senador Robin Padilla ang pagpapaaresto ni Senador Risa Hontiveros, Hontiveros pala, kay Pastor Apollo Kibuloy matapos itong hindi humarap sa Senate Committee hearing kahit pa may sabina para kay Pastor Kibuloy. Hindi papaboran ng ibang mga senador. Tapos na ang Senate hearing. Ganon lang kadali yun. Yung mga excited dyan, huwag na kayong umasa pa. Pagdating kasi sa korte, yung mga lumabas dyan na mga witness ni Risa Hontiveros, hindi po uobra yan. Kasi hindi naman pwede doon na nakatago ka. Kailangan doon panindigan mo yung mga sinasabi mo dyan kay Pastor Kibuloy. Kailangan makilala ka kung sino ka, hindi yung magtatago. Walang ganun doon sa korte ang pagkakaalam ko. Ngayon, yung mga umasa, tapos na. Ito, may kumontra na. Paalala, number 1 senador yan. Number 1 senador, Robin Padilla ang humarang. At pwedeng yung ibang senador haharang din. Sa tingin ko lang ha. Kasi
kanina doon sa hearing parang si ano lang wala, parang si Rizal Antivirus lang talaga doon na senador na nag-ano naniniwala pa rin siya doon sa mga witness na panipaniwala pa yung mga witness na yun. Ewan ko lang sa inyo, naniniwala ba kayo? O baka ang sabi kasi ng karamihan ay talagang ginagawa nila ito dahil si Pastor Kibuloy ay malapit sa mga Duterte at malakas ang hatak niyan pagdating sa mga eleksyon, lalo na ngayon 2025 eleksyon. Siyempre susuportahan ng pastor yung mga Duterte. Di ba? Malaking bahagi yan at ang napakaraming miyembro diyan. Kaya sabi nila ay unti-unti nilang pipilayan yung mga Duterte. Takot sila sa 2025 at mas takot sila sa 2028. Delikado para sa kanila, sa mga Dilawans, sa mga kaliwang grupo, ang Duterte. Sino ba naman? Wala nang iba kundi si Bibi Sara Duterte. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.